Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong buong pagkatao? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamadilim na lihim ay madalas na natatago, hindi sa ilalim ng lupa, kundi sa loob mismo ng isang tahanang pinaghihinalaang pugad ng pagmamahalan. Sabi nila, gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Pero paano kung ang lahat na iyon ay mga hulugan ng isang kasalanang habambuhay niyang pagbabayaran? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Malaya at ang lihim na pilit niyang tinatakpan. Ang lihim sa ilalim ng sampagita. Ang sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto ay tila martilyong pumupukpok sa naninikip na dibdib ni Malaya. Napahawak siya sa gilid ng mesa sa kusina. Pilit na pinapakalma ang sariling nanginginig na mga tuhod. Sino? Sino ang kumakatok ng ganoon kalakas sa oras na ito ng hapon? Isang sulyap sa bintana ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang police car, dahan-dahan, na para bang bawat hakbang ay nakatapak sa bubog. Nilapitan niya ang pinto. Huminga siya ng malalim bago ito binuksan. Dalawang lalaking nakauniporme ang bumungad sa kanya. Ngunit ang mga mata niya ay napako sa isang lalaking nasa edad 40. May matigas na ekspresyon sa mukha at mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Magandang hapon po. Ako si Detective Bato. Pakilala ng lalaki, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mrs. Malaya Salazar po ba? Tumango lamang si Malaya. Nararamdaman ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ako nga po. Bakit po? Maaari po ba kaming pumasok? May ilang katanungan lang po kami tungkol sa inyong asawa, si Ginoong Hukom de Guzman. Ang pangalan ng kanyang asawa, binigkas sa labas ng kanilang tahanan, ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Tuloy po kayo. Pinaupo niya ang mga pulis sa mumurahing sofa sa kanilang sala. Umupo siya sa katapat na silya. Pinipilipit ang sariling mga daliri sa kanyang kandungan. Bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw. Bawat anino ay tila may gustong ibulong. Ayon po sa report na natanggap namin, Mrs. Salazar, 3 araw nang hindi umuuwi ang inyong asawa, simula ni Detective Bato, habang ang kasama nito ay abala sa pag-scan ng tingin sa buong kabahayan. Opo, sagot ni Malaya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Tumawag po siya sa akin. Sabi niya ay may mahalaga lang daw siyang aasikasuhin sa probinsya. Isang biglaang business trip daw po. Ang bawat salita ay kasinungalingan. Isang kasinungalingang paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isipan sa loob ng 3 araw. Ganoon po ba? Saang probinsya daw po? Tanong muli ng detective. Hindi inaalis ang matalim na titig sa kanya. Hindi po niya nabanggit. Nagmamadali po kasi siya sa telepono. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na tila mas maingay pa sa kumakabog niyang dibdib. Mama? Isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Mula sa kwarto ay tumakbong lumabas si Dalisay, ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Dala-dala ang kanyang paboritong manika. Yumakap ito sa mga binti ni Malaya. Napangiti si Detective Bato sa unang pagkakataon, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hello, Iha. Anong pangalan mo? Dalisay po. Sagot ng bata, nang may ngiti. Ang ganda naman ng pangalan mo, sabi ng detective. Saysay, nakita mo ba ang tatay mo? Umiling si Dalisay. Hindi po, pero alam ko po kung nasaan siya. Tila hinigop ang lahat ng dugo sa mukha ni Malaya. Anak, huwag mong istorbohin si Sir. Nag-uusap kami. Ngunit hindi pinansin ng detective ang sinabi niya. Lumuhod ito para maging kapantay ng bata. Talaga? Saan mo alam na nandoon ang tatay mo? Buong inosenteng itinuro ni Dalisay ang direksyon ng kusina. Ngumiti siya ng buong tamis at sinabi ang mga salitang gumuho sa mundo ni Malaya. Si tatay po, natutulog dyan. Sa ilalim ng mga tiles, nabitawan ni Malaya ang laylayan ng kanyang damit. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Nakatingin sa kanya ang 2 pulis.
Ang kaninang pagtatanong ay napalitan ng matinding hinala. Sinapo ni Malaya ang kanyang anak. Pilit na tumawa, isang tawang walang buhay, basag at puno ng takot. "Naku, pasensya na po kayo." Malikot lang po talaga ang imahinasyon ng batang to. Kung ano-ano ang napapanood sa TV. "Dalisay, halika na sa loob anak." Pero hindi na nakikinig si Detective Bato. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga mata ay nakapako sa sahig ng kusina na natatanaw mula sa sala. Ang mga bagong palit na puting tiles, na kasing puti ng buto. Nagpaalam ang mga pulis makalipas ang ilang sandali. Ngunit ang kanilang pag-alis ay hindi nagdulot ng ginhawa. Bagkus, iniwan nito ang isang pangambang mas matindi pa. Nang isasara na ni Malaya ang pinto, muling humarap si Detective Bato mula sa labas. Ang mga mata nito ay madilim at seryoso. "Mrs. Salazar," sabi nito sa mahinang boses, "babalik kami. Siguraduhin lang namin na walang natutulog kung saan sila hindi dapat naroroon." At sa pagsara ng pinto, gumuho si Malaya sa sahig, humahagulgol ng walang tunog. Nagsisimula pa lang ang lahat. Nagsisimula pa lang ang kanyang paghuhukom. Ang pagsara ng pinto ay hudyat ng pagsabog ng lahat ng emosyong pilit niyang kinikimkim. Napasandal si Malaya sa pinto. Ang likod ay dumadausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Tapos na. Ito na ang katapusan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang mga daliri niya'y hirap na hirap pindutin ang numero, ang nag-iisang numerong alam niyang kanlungan niya sa mga oras na tulad nito. 2 ring lang. Sumagot na ito. "Maya? Anong nangyari?" Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Boses ni Isagani. Gani. Hikbi ni Malaya. Hirap na hirap bumuo ng mga salita. Nandito sila. Ang mga pulis. Nagtatanong sila tungkol kay Hukom. "Ano? Anong sinabi mo?" "Sinabi ko yung pinag-usapan natin. Na nasa business trip siya." Pero si Dalisay. Gani. Si Dalisay. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napahagulgol na lamang siya ng malakas. "Huminahon ka, Maya. Papunta na ako dyan. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag kang kakausap ng kahit sino. Naintindihan mo ba? Papunta na ako." Ibinaba ni Isagani ang tawag. Ilang minuto pa, na para kay Malaya ay isang walang hanggan, nakarinig siya ng mahinang katok nang buksan niya ang pinto. Ang mukha ni Isagani ang bumungad sa kanya. Basang-basa ng pawis at may pag-aalala sa mga mata. Walang salitang namutawi. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Isinubsob ni Malaya ang kanyang mukha sa dibdib ni Gani. Hinahayaan ang sariling damhin ng init at ang amoy nito na nagsisilbing pampakalma sa nagwawala niyang sistema. "Shh! Tahan na. Nandito na ako." Bulong ni Gani sa kanyang buhok habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Wala silang makikita. Wala silang mapapatunayan. Tayong dalawa ang gumawa nito. Tayong dalawa ang magtatago nito. Dinala siya ni Isagani papasok at pinaupo sa sofa. Kumuha ito ng isang basong tubig at inabutan siya. Anong sinabi ni Dalisay? Mahinang tanong nito. Itinuro niya. Ang kusina. Itinuro niya ang kusina. Sabi ni Malaya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Sinabi niyang natutulog daw doon si tatay niya. Gani, paano kung... Umupo si Isagani sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay mainit at matatag. Kabaligtaran ng sa kanya na nanlalamig. Hindi nila gagawin yon nang walang sapat na ebidensya. Sabi ni Gani. Ang mga matay seryosong nakatitig sa kanya. At isang salita lang yon ng bata. Maya, hindi iyon sapat. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling kalmado at panindigan ang kwento mo. Sa mga mata ni Isagani, nakita ni Malaya ang dahilan kung bakit niya nagawa ang lahat. Naalala niya ang gabi. 6 na buwan na ang nakalipas nang una silang magkita. Nag-iisa siyang umiiyak noon sa isang sulok ng Tahanang Munti Cafe.
Kagagaling lang niya sa isa na namang bangayan nila ni Hukom. Isang walang kwentang bagay ang pagkasunog ng sinaing ang nauwi sa pagbato ni Hukom ng plato sa dingding, isang dangkal lang mula sa kanyang ulo. Tumakbo siya palabas, hindi na alam kung saan pupunta. At doon, sa coffee shop na iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-abot ng panyo. "Miss, okay ka lang?" tanong nito. Iyon si Isagani. Simula noon, naging palagian na ang kanilang pagkikita. Si Gani ang naging tagapakinig niya, ang kanyang tagapayo, ang kanyang liwanag. Sa kanya niya naibuhos ang lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ni Hukom, ang mga masasakit na salita, ang pananakit, ang pagkontrol sa bawat galaw niya. "Iwanan mo na siya, Maya," sabi ni Gani isang gabi. "Hindi mo deserve ang ganyang buhay. Kaya kitang bigyan ng mas magandang kinabukasan, kayo ni Dalisay." Pero alam ni Malaya na hindi ganoon kadali. Hindi siya papayagan ni Hukom. Sasaktan nito si Dalisay. Sasaktan nito silang pareho. "Mamamatay ako sa kamay niya, Gani, o baka siya ang mapatay ko." At sa mga mata ni Isagani noon, wala siyang nakitang paghuhusga, tanging pag-unawa. Ngayon, habang nakaupo sila sa sala kung saan minsan nang nangako si Hukom ng pagmamahal at kung saan din siya nito sinaktan, tiningnan ni Malaya si Isagani. Siya ang kanyang pag-asa, ang kanyang kaligtasan. "May tiwala ka ba sa akin, Maya?" tanong ni Gani. Ang hinlalaki nito ay marahang humahaplos sa ibabaw ng kanyang kamay. Tumango si Malaya. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. "Oo, kung ganoon, huwag kang matakot," sabi nito. Ang boses ay malambing ngunit may diin. "Ako ang bahala sa lahat, mahal ko. Magtiwala ka lang sa akin." Niyakap niya muli si Gani. Sa bisig nito, pansamantalan niyang nakalimutan ang bigat ng kasalanan. Sa yakap nito, naniwala siyang mayroon pa silang pag-asang makalaya. Habang magkayakap sila, ang mga mata ni Isagani ay lihim na sumulyap sa direksyon ng kusina. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata, isang kislap na hindi nakita ni Malaya. Pagkatapos, ay muli siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng pagmamahal na siyang maskarang itinatago ang lahat ng kanyang tunay na intensyon. Habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Isagani, dinala si Malaya ng kanyang isipan pabalik sa gabing iyon. Ang gabing nagbago ng lahat. Ang gabi ng paghuhukom. 1 linggo pa lang ang nakalilipas. Ngunit ang bawat detalye ay sariwang-sariwa pa sa kanyang alaala. Tila isang bangungot na paulit-ulit niyang napapanaginipan tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Nagsimula ang lahat sa isang text message mula kay Gani. "Mamayang gabi, Maya. Ito na ang pagkakataon. Lasing na naman siyang umuwi, tama? Ito na ang paraan para matapos ang paghihirap mo." Nanginginig ang mga kamay na binasa niya ang mensahe. Sa tabi niya, sa maliit na kama, ay mahimbing na natutulog si Dalisay. Ang inosenteng mukha nito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Para kay Dalisay, gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Ilang minuto pa, dumating si Hukom. Amoy alak gaya ng dati. Naglalakad na tila pag-aari niya ang buong mundo. Ibinagsak niya ang kanyang portfolyo sa mesa at ang ingay ay halos gumising kay Dalisay. Sinamaan niya ng tingin si Malaya. "Wala pa bang pagkain? Anong ginagawa mo buong araw? Nagpapaganda para sa kung sinong kalaguyo mo." Sigaw nito. Hindi na kumibo si Malaya. Sanay na siya. Manhid na siya. Tahimik siyang naghain ng pagkain. Habang kumakain si Hukom, nagtimpla siya ng kape, ang paborito nitong kape barako. At habang nakatalikod ito, nanginginig niyang ibinuhos ang laman ng isang maliit na pakete sa tasa. Isang pulbos na walang amoy at walang kulay. Ang pulbos na bigay ni Gani. "Para sa kalayaan mo ito, Maya." Ang mga salita ni Gani ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Para sa inyo ni Dalisay." Ininom ni Hukom ang kape. Walang kamalay-malay. Pagkatapos,
Tumayo ito at naglakad papuntang sala. Bumagsak sa sofa at nanood ng telebisyon. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagsimula itong humikab. Ang mga mata nito ay dahan-dahang pumatak. Hindi nagtagal, tuluyan na itong nakatulog. Isang mahinang hilik ang tanging maririnig. Sinilip niya si Dalisay sa kwarto, mahimbing pa rin. Doon na niya pinapasok si Gani mula sa likod bahay. Ang plano ay simple. Isasakay nila ang tulog na si Hukom sa kotse nito. Dadalhin ito ni Gani sa isang malayong lugar, sa may bangin, at itatapon ng kotse. Magmumukha itong isang aksidente, isang lasing na nagmamaneho na nahulog sa bangin. Perpekto, ngunit hindi lahat ng plano ay nasusunod. Habang buhat-buhat nila ang walang malay na katawan ni Hukom, bigla itong gumalaw. Ang pampatulog ay hindi pala ganoon kalakas. Sa isang iglap, puno ng gulat at galit ang mga mata ni Hukom. Malaya. Anong ginagawa niyo? Traidor! Sigaw nito. At sa huling lakas na natitira, sinunggaban nito ang braso ni Malaya. Mahigpit, masakit, napasigaw si Malaya sa takot. Nagpumiglas siya. Nakita niyang sinuntok ni Gani si Hukom, pero parang wala itong epekto. Ang galit ay nagbigay dito ng hindi pangkaraniwang lakas. Itinulak nito si Gani. At ngayon, ang lahat ng atensyon nito ay nakay Malaya. Papatayin kita! Angil ni Hukom habang sinasakal siya. Hindi makahinga si Malaya. Ang paningin niya ay nanlalabo sa gilid ng kanyang mga mata. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng pinto, nakita niya ang isang porselanang anghel, isang palamuti na regalo pa ng kanyang ina. Mabigat, matigas, sa gitna ng pag-aagaw buhay, inabot niya ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at ipinalo sa ulo ni Hukom. Isa, dalawa, tatlo. Bumagsak ang katawan ni Hukom sa sahig. Tahimik, walang galaw. Ang porselanang anghel ay nabitawan niya, basag sa sahig, kasama ng kanyang pagkatao. Nakatayo lang siya roon, nanginginig, nakatingin sa dugo ang katawan ng kanyang asawa. Si Gani ang unang kumilos. Siya ang kalmado. Siya ang nag-isip. Wala na tayong ibang paraan, Maya. Sabi nito sa matatag na boses. Kailangan nating itago. Dito, ngayon din, at ganoon nga ang nangyari. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa tulong ng mga gamit sa bodega, nagtanggal sila ng mga tiles sa sahig ng kusina. Naghukay, at doon, sa ilalim ng bahay na dapat sanay kanilang naging tahanan, inilibing nila ang katawan ni Hukom at ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Pagkatapos, maingat nilang ibinalik ang mga tiles, nilinis ang bawat bakas ng dugo, at itinapon ang lahat ng gamit sa isang malayong ilog. Maya, ayos ka lang? Ang boses ni Gani ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Namalayan na lamang niyang muli na namang tumutulo ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na gumawa ng krimen. Wala, sagot niya. Pinupunasan ang kanyang pisngi. Naalala ko lang, hinawakan ni Gani ang kanyang mukha. Pinilit na magtama ang kanilang mga mata. Huwag mo nang isipin yon. Kung hindi mo ginawa yon, baka ikaw ang nasa ilalim ng lupa ngayon. Tandaan mo yan. Tumango si Malaya. Pilit niyang pinaniwalaan ang mga salita ni Gani. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang multo ng gabing iyon ay habambuhay na siyang susundan at ang tanong kung ang kanyang mga kamay ay muli pang magiging malinis ay isang katanungang marahil ay hindi na kailanman masasagot. Kinabukasan, ang payapang kalye Sampaguita ay ginulantang ng pagdating ng 3 police car. Mula sa bintana, pinanood ni Malaya na may naninikip na dibdib ang pagbaba ng mga unipormadong pulis. Nasa unahan nila si Detective Bato, ang mukha ay seryoso at walang mababakas na anumang emosyon. Sa kamay nito, iwinawagayway ang isang puting papel.
Isang search warrant. Mrs. Salazar, magandang umaga po. Bati ni Detective Bato nang buksan ni Malaya ang pinto. Gaya ng sinabi ko, bumalik kami. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang papel na hawak ng detective ang nagsasabi ng lahat. Tumabi si Malaya. Hinahayaan silang pumasok. Ang kanyang maliit na bahay ay tila lalong sumikip sa dami ng mga taong hindi niya kilala. Ang ilan ay may dalang mga kamera. Ang ilan ay may dalang mga gamit na hindi niya maintindihan. Forensic team, dalhin niyo muna ang bata sa kwarto, Mrs. Utos ng isang babaeng pulis sa kanya. Huwag niyo siyang hahayaang lumabas. Tumango si Malaya at mabilis na binuhat si Dalisay na takot na nakayakap sa kanyang leeg. Mama! Sino sila? Bulong ng bata. Mga kaibigan lang ni Mama anak. Pagsisinungaling niya. Maglaro ka lang muna dito sa loob ha? Isinara niya ang pinto ng kwarto at huminga ng malalim bago muling harapin ang realidad sa labas. Samantala, sa isang sulok ng sala, kausap ni Detective Bato ang kanyang partner. Ano sa tingin mo, Bato? Tanong ng kasama niya. Masyadong malinis. Sagot ni Bato. Ang mga mata ay patuloy na naglilibot para sa isang bahay kung saan may nawawalang asawa. Masyadong kalmado ang misis. Dehado. Oo, pero hindi nagpapanik. Umarta lang. Lumapit siya sa isang bookshelf at pinag-aralan ang mga picture frame, isang masayang pamilya. Si Hukom, si Malaya, at ang maliit na si Dalisay. Lahat nakangiti. Isang perpektong larawan, ngunit alam ni Bato na sa likod ng mga perpektong larawan, madalas nagtatago ang pinakamalaking kasinungalingan. Sir, tawag ng isa sa kanyang mga tauhan. Hawak ang isang folder. Ito po yung initial financial background check ni Hukom de Guzman. Kinuha ito ni Bato at binuklat. Isang simpleng accountant sa isang maliit na kumpanya, basa niya ng malakas. Pero, huminto siya sa isang pahina. Kumunot ang kanyang noo. May isang malaking withdrawal. 100,000 piso. Cash. 4 na araw na ang nakalipas. Sa mismong araw na sinabi ni Mrs. na umalis siya para sa business trip. 100,000? Para sa isang accountant? Malaking pera yon para i-withdraw ng cash. Komento ng kanyang partner. Eksakto, sabi ni Bato. At bakit kailangan niyang mag-withdraw ng ganoong kalaking cash para sa isang business trip? Hindi ba't mas ligtas kung cheque o card? May mali dito. Ibinigay niya pabalik ang folder. Ipatrace ninyo ang lahat ng bank accounts at credit card transactions niya sa loob ng huling 6 na buwan. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang pera niya. Naglakad siya papuntang kusina, kung saan abala na ang forensic team. Pinag-aaralan nila ang sahig, ang bawat tiles, ang bawat siwang. Sir, sabi ng hepe ng forensic team, may mga bagong tiles sa kusina. Dito sa bandang ito. Itinuro nito ang isang kwadradong bahagi malapit sa lababo. Ang semento sa pagitan ay mas maputi kumpara sa iba. Mukhang kamakailan lang pinalitan. Ang eksaktong lugar na itinuro ni Dalisay kahapon. Tumingin si Bato kay Malaya na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang mukha ay putlang-putla na parang papel. Ang kanilang mga mata ay nagtama. Sa mga mata ni Malaya, nakita ni Bato ang takot, ang purong, hindi maitatagong takot. Ngumiti si Bato ng malamig. Sa tingin ko, oras na para maghukay, ibinigay niya ang senyas sa kanyang mga tauhan na may dalang sledgehammer at iba pang kagamitan. Huwag! Sigaw ni Malaya. Sinusubukang tumakbo para pigilan sila, ngunit isang babaeng pulis ang humarang sa kanya. Wala kayong makikita dyan! Sirain niyo lang ang bahay ko! Hindi siya pinansin ni Bato. Ang atensyon niya ay nasa sahig. Simulan niyo na, sa utos niya. Itinaas ng isang pulis ang malaking maso. Sa isang iglap, ang buong bahay ay napuno ng nakabibinging tunog ng pagbasag. Crack! Ang unang paghampak sa puting tiles ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Malaya. Napapikit siya ng mariin.
Sa bawat kasunod na pagpalo, sa bawat piraso ng sementong tumitilapon, nararamdaman niyang unti-unti ring nadudurog ang kanyang mundo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatigil na ang mga pulis. Lahat sila ay nakatingin sa nabasag na bahagi ng sahig. Dahan-dahan, lumuhod si Detective Bato mula sa ilalim ng lupa at semento. May nakalaylay, isang piraso ng damit, isang pamilyar na asul na polo. Ang polong suot ni Hukom sa huling araw na nakita niya itong buhay. Sa sandaling iyon, alam na ni Malaya na tapos na ang laro. Napaluhod siya sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod at isang malakas na hagulgol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang hagulgol ni Malaya ay nagmistulang sirena ng ambulansya. Sa loob ng kanilang tahanan, isang hudyat na mayroong namatay, hindi lamang sa ilalim ng lupa, kundi pati na rin sa puso ng bawat isa sa kanila. Ang mga sumunod na pangyayari ay tila isang mabilis na pelikula sa paningin ni Malaya. Ang bawat eksena ay malabo at magulo. Nakita niya ang paghuhukay, ang dahan-dahang pag-angat ng isang itim na body bag mula sa lupa. Nakita niya ang mga flash ng kamera, ang mga bulungan ng mga pulis, ang mga usyosong mukha ng kanilang mga kapitbahay na sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Ang buong kalye Sampaguita, na dati payapa, ay naging isang malaking crime scene. Isang babaeng pulis ang marahang humawak sa kanyang braso at itinatayo siya. Mrs. Salazar, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Hindi siya pumalag. Wala na siyang lakas para pumalag. Habang ginagabayan siya palabas ng bahay, isang bagay lang ang nasa isip niya, si Dalisay. Nakita niya ang kanyang anak na buhat-buhat ng isa pang babaeng pulis. Ang mukha ay nakasubsob sa balikat nito, umiiyak. "Ang anak ko," sabi niya sa mahinang boses. "Huwag po kayong mag-alala. Dadalhin po muna siya sa DSWD para maalagaan," sagot ng pulis. Nang ilagay ang posas sa kanyang mga kamay, doon lamang siya natauhan. Ang malamig na bakal sa kanyang pulsuhan ay isang sampal ng realidad, kriminal. Isa na siyang kriminal. Sa paglabas nila ng gate, sinalubong sila ng mga kamera ng media na tila mga kabuting nagsulputan mula sa kung saan. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na pinaputok sa kanya. "Mrs. Salazar, totoo po bang kayo ang pumatay sa inyong asawa? Ano po ang motibo niyo? Saan niyo po itinago ang murder weapon?" Yumuko na lamang siya. Ipinipilit na itago ang kanyang mukha habang iginigiya siya papasok ng police car. Sa loob ng sasakyan, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang kanilang bahay, ang bahay na minsan niyang pinangarap na maging isang masayang tahanan na ngayon ay napapalibutan ng dilaw na police line. Isang malaking paalala na ang lugar na iyon ay hindi na isang tahanan, kundi isang libingan. Pagdating sa presinto, dinala siya sa isang maliit at malamig na interrogation room. Pinaupo, inalisan ng posas, at iniwang mag-isa. Ilang minuto siyang nakatulala lang sa kawalan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ni Dalisay na umiiyak. Nabigo siya. Nabigo siyang protektahan ang kanyang anak. Bumukas ang pinto at pumasok si Isagani. Napatayo si Malaya sa gulat. "Gigani? Paano ka? Tinawagan ako ng kapitbahay niyo." Sabi nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at akmang yayakapin siya, ngunit isang pulis ang humarang. "Hanggang diyan lang, sir," sabi ngang pulis. Tumingin si Gani kay Malaya. Ang mga mata ay nagpapakita ng matinding awa at sakit. "Maya, anong ginawa nila sa'yo? Ayos ka lang ba?" Umiling si Malaya. Ang mga luha ay muling dumaloy. "Gani, tapos na. Nahuli na nila ako." "Hindi pa." Mabilis na sagot ni Gani. "Huwag kang aamin sa kahit ano. Nakahanap na ako ng abogado. Papunta na siya dito. Huwag kang magsasalita hanggat wala siya. Naiintindihan mo?" Tumango si Malaya. Kumakapit sa bawat salita ni Gani na tila iyon ang kanyang salbabida sa gitna ng rumaragasang dagat.
Huwag kang bibitiw, Maya. Bulong ni Isagani mula sa pintuan bago siya piliting palabasin ng pulis. Ipaglalaban kita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ngunit ang lakas na iyon ay agad ding gumuho. Nang pumasok si Detective Bato sa silid, dala ang isang folder. Umupo ito sa tapat niya. Ang mukha ay seryoso pa rin. Ngunit ngayon, may bahid na ng tagumpay sa mga mata nito. Binuklat nito ang folder. Inilapag sa mesa ang mga litrato. Ang mga litrato ng bangkay ni Hukom. Malaya Salazar, simula ni Detective Bato sa formal na tono. Ikaw ang itinuturing naming pangunahing suspek sa pagpatay sa iyong asawa, si Hukom de Guzman. Hindi kumibo si Malaya. Naalala ang bilin ni Gani. Nagpatuloy ang detective. Ayon sa autopsy, namatay siya dahil sa blunt force trauma sa ulo. May nakita rin kaming bakas ng sleeping pills sa kanyang sistema. Isang kombinasyon ng pagpapatulog at pagpalo. Planado, Mrs. Salazar. Hindi ito self-defense. Nanatiling tikom ang bibig ni Malaya. Huminga ng malalim si Detective Bato. Sige, kung ayaw mong magsalita tungkol dyan, pag-usapan na lang natin ang ibang bagay. Sumandal ito sa kanyang upuan. Tinititigan si Malaya ng mabuti. Saan napunta ang 100,000 piso na winithdraw ng asawa mo bago siya mamatay, Mrs. Salazar? Ang tanong ay parang bombang sumabog sa harap niya. 100,000 piso? Hindi niya alam yon. Walang nabanggit si Hukom tungkol doon. At siguradong walang nabanggit si Gani. Nanlaki ang mga mata ni Malaya. Ang kanyang pagkalito ay hindi maitatago sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang tanong na puno ng pagtataka. Anong 100,000? Nakita niya ang pagngisi ni Detective Bato. Isang ngising nagsasabing, "Huli ka." Alam ng detective na may tinatago pa siyang mas malaki. At ang pera ang unang hibla na hihilahin nito para malutas ang buong kaso. Ang tanong ni Detective Bato ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng interrogation room. Mas malakas pa sa tibok ng puso ni Malaya. 100,000. Isang detalyeng hindi kasama sa perpektong plano nila ni Isagani. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Sagot ni Malaya, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala akong alam sa kahit anong pera. Talaga ba, Mrs. Salazar? Tanong ng detective. Ang boses ay puno ng pagdududa. 100,000 piso ang nawawala. At pagkatapos, ang asawa mo ay nawala rin. At natagpo ang nakalibing sa sarili niyong kusina. Hindi magandang tingnan, hindi ba? Hindi na sumagot si Malaya. Isinara niya muli ang kanyang bibig. Dumating ang abogadong kinuha ni Gani, isang babaeng matapang at mukhang sanay sa mga ganitong kaso. Pinayuhan siya nitong gamitin ang kanyang karapatang manahimik. Iyon ang ginawa niya. Pero habang nakakulong siya sa malamig at masikip na selda, ang tanong tungkol sa pera ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa payo ng kanyang abogado, ibinigay ni Malaya ang kanyang opisyal na salaysay. Inilahad niya ang kwento ng pang-aabuso. Umiyak siya habang ikinukwento ang mga pasa, ang mga masasakit na salita, ang takot na nararamdaman niya araw-araw para sa kaligtasan niya at ni Dalisay. Ikinuwento niya ang gabi ng krimen bilang isang akto ng pagtatanggol sa sarili. Ayon sa kanya, nag-away sila ni Hukom, nagdilim ang kanyang paningin, at nagawa niya ang krimen sa sobrang takot. Kaya ko lang po siya inilibing sa takot, sabi niya habang humihikbi. Natakot po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Sa kanyang kwento, walang Isagani, walang plano. Isang babaeng biktima na itinulak sa bingit ng kanyang katinuan. Iyon ang linyang ipinayo sa kanya ng abogado. Iyon ang kwentong pinanindigan niya. Dumating si Isagani para dalawin siya ng hapong iyon. Dala ang paborito niyang pagkain. "Kamusta ka na?" Tanong nito mula sa labas ng rehas. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Pagod na pagod, Gani," sagot ni Malaya. "Konting na lang, Maya. Konting tiis na lang."
Sabi ng abogado, malakas ang kaso natin para sa self-defense. Makakalaya ka rin. Sabi nito, pilit na pinapasigla ang kanyang loob. Gani. Sabi ni Malaya, ang boses ay seryoso. Tinanong ako ng pulis tungkol sa pera. 100,000 piso na withdraw daw ni Hukom. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Gani. Isang kislap ng gulat na mabilis din nitong tinago sa likod ng isang ngiti. Pera? Huwag mo nang isipin yon. Siguradong ginamit lang nila yon para guluhin ka. Ang importante ngayon ay ang kaso mo. Ngunit may kung anong hindi tama. Isang maliit na boses sa kanyang isipan ang nagsasabing may mali. Gani, kailangan kong malaman. May alam ka ba dito? Huminga ng malalim si Gani. Maya, pakinggan mo ako. Ang asawa mo ay sangkot sa maraming kalokohan. May mga utang siya. May mga kaaway. Malamang ay pambayad niya yon sa kung sino. Hindi na yon importante. Ang isipin mo ay kung paano ka makakalabas dito. Pagkatapos ay sinabi ni Gani ang mga salitang lalong nagtanim ng pagdududa sa puso ni Malaya. Nakausap ko ulit ang abogado. Sabi nito sa mahinang boses, tila ayaw iparinig sa guwardiya. Sabi niya, mas magiging magaan daw ang sentensya. Baka probation lang. Kung aaminin mo na nagkaroon ng struggle pero hindi mo sinasadyang mapatay. Manslaughter. Mas madaling paniwalaan, mas mabilis matapos ang kaso. Napakunot ang noo ni Malaya, pero sabi mo ipaglalaban natin na self-defense? Na wala akong kasalanan? Oo naman. Pero kailangan nating maging praktikal, mahal, paliwanag ni Gani. Ito ang pinakamabilis na paraan para makalaya ka at makasama ulit si Dalisay. Ayaw mo ba nun? Ang pagbanggit sa pangalan ni Dalisay ay tumama sa kanya. Oo, iyon ang gusto niya. Pero bakit parang minamadali siya ni Gani na umamin? Bakit parang gusto na niya itong sumuko? Pag-isipan mo, Maya, para sa inyo ring ito ni Dalisay. Sabi ni Gani bago tuluyang umalis. Naiwan si Malaya sa loob ng selda. Ang daladalang pagkain ni Gani ay hindi man lang niya nagalaw. Ang pagdududa ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema na parang lason. Kinagabihan, muli siyang ipinatawag sa interrogation room. Akala niya ay panibagong tanungan na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, si Detective Bato lang ang nandoon. Tahimik, walang imik na inilapag ng detective ang isang litrato sa mesa. Ano to? Tanong ni Malaya. Security camera footage yan mula sa kapitbahay niyo. Sagot ni Bato. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Kinuha yan noong gabi ng pagkamatay ng asawa mo. Tiningnan ni Malaya ang litrato. Malabo ito at itim at puti. Ngunit malinaw na makikita ang isang sasakyan na nakaparada sa kanto ng kanilang kalye. Bahagyang natatakpan ng isang puno. Isang pamilyar na sasakyan. Ang sasakyan ni Isagani. Itinuro, ito ni Bato. Ang oras na nakatatak sa footage ay 11:30 ng gabi. Nandoon ang sasakyang yan sa loob ng halos 3 oras. Kilala mo ba kung kanino yan? Naramdaman ni Malaya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Hindi mo nabanggit na may bisita ka pala ng gabing iyon. Ang bawat salita ng detective ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Ang lalaking nangakong proprotektahan siya, ang lalaking nagsabing ako ang bahala, ay nandoon. Nandoon siya sa labas. Naghihintay habang siya ay nasa loob. Nakikipagbuno sa kanyang demonyo. O baka naman nandoon din siya sa loob. Ang pinagkakatiwalaan niyang kanlungan ay unti-unti nang nagiging isang malaking kulungan ng kasinungalingan. Iniwan ni Detective Bato si Malaya sa interrogation room. Ang mukha nito ay blanko at gulong-gulo. Alam niyang naitanim na niya ang binhi ng pagdududa. Ngayon, kailangan na lang niyang hintaying tumubo ito at mamunga ng katotohanan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Magulo ang kanyang mesa, puno ng mga folder, litrato ng crime scene, at mga baso ng kape. 2:00 na ng madaling araw, pero gising na gising pa rin ang kanyang diwa. May kulang pa. May isang piraso pa ng puzzle na hindi niya mahanap.
Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Pilit na binabalikan ang bawat detalye. Ang testimonya ni Malaya, ang katawan ni Hukom, ang nawawalang pera, ang sasakyan ni Isagani Torres, ang concerned friend na laging nakabuntot kay Malaya. Napabuntong hininga siya. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Napadaan siya sa isang mesa kung saan nakalagay ang mga personal na gamit na nakuha mula sa bahay ng mga de Guzman. Nakasilid sa mga malalaking plastic bag na may markang evidence, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga gamit mula sa kwarto ni Dalisay. Mga laruan, damit at isang maliit na kahon ng Crayola at isang pad ng drawing paper. Dahil sa pagod at sa kagustuhang humanap ng kahit anong bagong anggulo, kinuha niya ang plastic bag at ibinuhos ang laman nito sa kanyang mesa. Pinagmasdan niya ang mga drawing ng bata, isang bahay na may araw at mga bulaklak, isang pusa, isang stick figure ng isang babae na may mahabang buhok at isang bata magkahawak kamay. Sa itaas, nakasulat sa paekis-ekis na letra, "Mama, 80 ako." Napanggiti si Bato. Naalala niya ang sarili niyang anak na babae. Patuloy siyang naglipat ng mga pahina, mga paru-paro, isda, isang aso, mga tipikal na guhit ng isang batang nasa 4 na taong gulang, inosente, masaya, at pagkatapos, narating niya ang huling pahina. Natigilan siya. Ang drawing na ito ay iba. Magulo ang mga kulay. Ang itim at pula ay nangingibabaw. Sa gitna ng papel, mayroong guhit ng 3 tao. Ang isa ay isang babae. Umiiyak. Malinaw na isinulat sa itaas nito ang salitang mama. Sa ibaba, may isang lalaking nakahiga. Ang mga mata nito ay nakaekis, simbolo ng pagiging patay. Sa tabi nito ay may nakasulat na tatay. At sa tabi ng mama, nakatayo ang isa pang lalaki. Mas malaki ito kaysa kay mama. Nakangiti. Ngunit ang ngiti ay hindi masaya, kundi nakakatakot. At sa kamay nito, may hawak na isang mahabang bagay na kulay brown, isang pala. Naramdaman ni Bato ang panlalamig ng kanyang batok. Tinitigan niya ang pangalan na isinulat ng bata sa itaas ng lalaking may hawak na pala. Hindi perpekto ang pagkakasulat. Ang ilang letra ay baligtad. Ngunit malinaw na mababasa, Tito Gani. Tumayo si Detective Bato na parang napaso. Pinagmasdan niya ang buong drawing. Si Mama na umiiyak, si Tatay na nakahandusay, at si Tito Gani, nakangiti, may hawak na pala. Ito na. Ito na ang pirasong nawawala. Hindi lang pala si Malaya. May kasama siya. At hindi lang basta kasama ang taong ito ang naghukay. Ang taong ito ay hindi biktima ng sitwasyon, kundi isang aktibong kalahok. Isang taong nakangiti habang gumagawa ng krimen. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagiging kalmado ni Isagani. Ang pagiging supportive nito. Ang pag-aligid nito sa presinto. Ang sasakyan nito sa labas ng bahay. Ang nawawalang pera. Hindi ito kwento ng isang babaeng nag-iisang lumaban. Ito ay kwento ng isang babaeng minanipula, ginamit, at ngayon ay iniiwang mag-isang humarap sa lahat. Si Isagani Torres ay hindi isang kaibigan. Isa siyang ahas. Mabilis na dinampot ni Bato ang drawing, inilagay sa isang malinis na ebidensya bag at kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa galit at sa biglaang pagka-excite. Reyes, sabi niya sa kanyang partner sa kabilang linya. Gisingin mo ang team. Sir, alas 2 na po ni umaga. Wala akong pakialam. Mariing sabi ni Bato. Ang boses ay bakal na. Huwag ninyong hayaang umalis ng bayan si Isagani Torres. I-locate ninyo siya. Mag-set up ng surveillance. Subaybayan ang bawat galaw niya. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan niya muli ang drawing ni Dalisay. Ang inosenteng guhit ng isang bata. Ang siyang magiging susi sa pagbagsak ng isang demonyo.
Nahuli na kita, Isagani. Bulong ni Detective Bato sa kawalan. At sisiguraduhin kong sa impyerno ang bagsak mo. Kinabukasan, hiniling ni Malaya na muling makausap si Isagani ang litrato ng sasakyan. Ang drawing ni Dalisay na ipinakita sa kanya ni Detective Bato kaninang umaga. Ang mga kasinungalingan, kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito. Pumayag ang mga pulis. Dinala siya sa isang silid, hindi ang interrogation room, kundi isang mas maluwag na kwarto kung saan may salamin sa isang pader, isang two-way mirror. Alam niyang pinapanood sila. Wala siyang pakialam. Ilang sandali pa, pumasok si Isagani. Ang mukha nito ay nagpapakita pa rin ng parehong pekeng pag-aalala. Maya, pinatawag mo daw ako? May problema ba? Tanong nito. Akmang uupo sa tapat niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang kopya ng litrato ng sasakyan ni Gani. Nakita ni Gani ang litrato. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ano to? Huwag ka nang magpanggap, Gani? Sabi ni Malaya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Alam kong nandoon ka ng gabing iyon. Bakit ka sinungaling? Tumawa si Gani, isang tawang pilit. Maya, ano bang pinagsasabi mo? Oo, nandoon ako. Sa labas. Nag-aalala ako sa iyo kaya binantayan kita. Ayokong iwan kang mag-isa. Sinungaling! Sigaw ni Malaya. Napatayo. Nandun ka sa loob. Ikaw ang nagbigay ng pampatulog. Ikaw ang nagplanong itakas siya. At nang magkagulo, ikaw ang nagsabing ilibing natin siya. Ang maskara ni Isagani ay unti-unting natatanggal. Ang maamong mukha ay napalitan ng inis. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, Maya. At ang pera? Gani? Patuloy ni Malaya. Hindi na mapigilan ang sarili. Ang 100,000 piso. Alam mo ba yon? Sa'yo ba napunta yon? Ginamit mo lang ba ako? Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Isagani. Sumandal siya sa upuan. Isang mapanlait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata niyang dati puno ng pagmamahal ay ngayon ay puno ng panunuya at lamig. Ang tagal mo rin palang nalinlang, ano? Sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay parang patalim. Akala ko mas matalino ka. Parang sinaksak si Malaya sa dibdib. Anong ibig mong sabihin? Oo, alam ko ang tungkol sa pera. Pag-amin ni Gani. Matagal ko nang alam. Matagal ko nang sinusubaybayan ang asawa mo. Alam kong may itinatago siyang malaking pera mula sa mga ilegal na transaksyon niya. At ikaw, itinuro niya si Malaya. Ikaw ang perpektong daan para makuha ko yon. Napaatras si Malaya. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang lahat ng yon? Ang pagkikita natin sa coffee shop? Ang mga pag-uusap natin? Ang mga pangako mo? Tumawa si Isagani ng malakas. Isang tawang nakakakilabot. Akala mo pag-ibig? Boba. Pera lang ang habol ko. Kailangan ko ng isang desperadang babae. Isang bugbog saradong asawa na handang gawin ang lahat para makatakas. At ikaw, Malaya, ikaw ang pinakadesperada sa lahat. Gumuho ang mundo ni Malaya. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking tinuring niyang tagapagligtas, ay isa palang demonyo. Ginamit kita, Maya. Pagpapatuloy ni Gani. Tila nasisiyahan sa bawat luhang pumapatak sa mata ni Malaya. Pinlano ko ang lahat, mula sa pagbibigay sa iyo ng pampatulog hanggang sa pagtulong sa iyong maglinis, at sinadya kong mag-iwan ng ilang ebidensya na sa iyo lang ituturo. Kung sakaling mahuli tayo, ikaw lang ang babagsak. Isang kawawang asawa na pumatay dahil sa self-defense. At ako ang mabuting kaibigan na sumuporta lang sa iyo. Hayop ka! Sigaw ni Malaya. Dinampot ang baso ng tubig sa mesa at ibinato kay Gani. Ngunit mabilis itong nailagan ng lalaki. Tumayo si Gani at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang panga ng mahigpit.
Makinig ka sa akin, Malaya. Isang salita mo lang sa mga pulis tungkol sa akin. Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong madadamay ang anak mo. Ang pagbabanta sa buhay ni Dalisay ang huling dagok. Nanlambot ang mga tuhod ni Malaya. Wag, wag, wag. Si Dalisay. Parang awa mo na. Pagmamakaawa niya. Mabuti, binitiwan siya ni Gani. Manahimik ka lang. Akuin mo ang lahat. At kapag nakalaya na ako at nakuha ko na ang pera, baka sakaling maawa pa ako sa inyo. Inayos ni Gani ang kanyang damit at muling ibinalik ang maskara ng isang nag-aalalang kaibigan. Paalam. Mahal ko. Sabi nito ng may panunuya. Bago tumalikod at naglakad palabas. Iniwan si Malaya sa gitna ng silid. Wasak. Wasak ang puso. Wasak ang pagkatao. Wasak ang pag-asa. Habang sinusundan siya ng tingin ng guwardya para ibalik sa selda, napaupo siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa matinding galit, sakit at kawalan ng pag-asa. Sa likod ng salamin, nakatayo si Detective Bato. Ang mga kamao ay nakakuyom. Narinig niya ang lahat. Na-record niya ang lahat. Tapos ka na, Torres. Bulong niya. Nawala na ang lahat kay Malaya. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang anak, ang kanyang dignidad. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na iyon, isang bagay ang nabuo. Isang determinasyon. Hindi niya hahayaang manalo ang demonyo. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang habambuhay na pagkakakulong. Ang mga dingding ng selda ay tila unti-unting lumalapit. Handang durugin si Malaya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang bawat salita ni Isagani ay parang lason na kumakalat sa kanyang ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asang natitira sa kanya na wala na ang lahat. Wala na. Umupo siya sa malamig na sementadong kama. Niyakap ang kanyang mga binti at isinubsob ang kanyang mukha. Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha, hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit at pagsisisi. Pagsisisi hindi dahil pinatay niya si Hukom, kundi dahil naging bulag siya. Nagtiwala siya sa isang demonyong nag-aanyong anghel. Ipinagkatiwala niya ang kapalaran nilang mag-ina sa isang halimaw. At dahil doon, si Dalisay ang madadamay. Ang kanyang inosenteng anak. Ang kanyang Dalisay, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, may naalala siya. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang lukot na papel, ang huling drawing na ibinigay sa kanya ni Dalisay bago sila tuluyang paghiwalayin, isang malaking araw na may nakangiting mukha. Tinitigan niya ang drawing. Ang mga simple at inosenteng guhit ng kanyang anak. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ito na lang ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Hindi para sa sarili niya. Hindi na. Para kay Dalisay. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Hindi niya hahayaang ang pangalan ng kanyang ina ay habambuhay na madungisan bilang isang mamamatay tao habang ang tunay na may sala ay malayang nagpapakasasa sa buhay. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang mabuhay si Dalisay sa anino ng takot na baka isang araw ay balikan sila ng demonyong si Isagani. Dahan-dahan, ang kanyang mga hikbi ay huminto. Ang kanyang pagyanig ay napalitan ng katatagan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Itinupi niyang maingat ang drawing ni Dalisay at itinago sa kanyang dibdib malapit sa kanyang puso. Isang bagong apoy ang nag-alab sa loob niya. Hindi na apoy ng pag-ibig o pag-asa, kundi apoy ng determinasyon ng isang ina. Isang inang handang sunugin ang kanyang sarili para lang mailigtas ang kanyang anak. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa rehas ng selda. Sumigaw siya sa guwardiya. Ang boses niya sa unang pagkakataon ay hindi na nanginginig, kundi buo at matatag. Guwardiya! Gusto kong makausap si Detective Bato. Sabihin niyo sa kanya. Ngayon na. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Detective Bato. Tumayo ito sa labas ng kanyang selda. Walang salita.
Hinihintay lang siyang magsalita. Tumingin si Malaya ng diretso sa mga mata ng detective. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at matigas na desisyon. Detective, simula niya. Handa na akong sabihin ang lahat. Bawat detalye, bawat kasinungalingan, bawat pangalan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng detective. Isang tango ng pag-unawa. Pero meron akong isang kondisyon. Dagdag ni Malaya. At ano yon? Tanong ni Bato. Ang testimonya ko laban kay Isagani. Ang pag-amin ko sa naging parte ko sa krimen. Lahat ng yan ay gagawin ko. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, kapag napatunayan na ang kasalanan niya, kapag nakulong na siya habang buhay, kailangan niyong ipangako sa akin ang isang bagay. Huminga ng malalim si Malaya. Ipangako niyo sa akin. Protektahan niyo ang anak ko. Ilayo niyo siya sa lahat ng ito. Siguraduhin niyong hindi niya malalaman ang buong katotohanan hanggat hindi pa siya handa. At higit sa lahat, siguraduhin niyong hindi na siya kailanman malalapitan pa ng anino ni Isagani Torres. Tinitigan siya ni Detective Bato ng matagal. Nakita nito sa kanyang mga mata ang sinseridad ng isang ina na handang isakripisyo ang sariling kalayaan para sa kapakanan ng kanyang supling. Dahan-dahan, tumango si Detective Bato. Mayroon kang salita ko, Mrs. Salazar. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Malaya. Isang ngiting mapait ngunit puno ng determinasyon. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, alam na niya kung ano ang tama. Hindi ito ang kalayaan niya, kundi ang kalayaan ni Dalisay. At para doon, handa siyang magbayad. Gaano man kabigat ang halaga. Ang confession ni Malaya ay parang isang gripon na bumuhos ng lahat ng impormasyong kailangan ni Detective Bato. Mula sa simula ng plano, sa papel ni Isagani, hanggang sa pinagtataguan ng 100,000 piso. Nasa isang luma at abandonadong bodega malapit sa lumang pier, sabi ni Malaya. Ibinili niya ng isang lumang freezer at doon itinago sa ilalim. Sabi niya, yun daw ang pinakaligtas na lugar dahil walang mag-aakalang may halaga sa loob ng basurahan. Gamit ang impormasyong iyon at ang audio recording ng pag-uusap ni Malaya at Isagani, wala nang duda si Bato. May sapat na silang ebidensya para arestuhin si Isagani, pero hindi. Hindi sapat ang basta na lang arestuhin siya. Kailangan nilang mahuli ito sa akto. Kailangan nilang makuha ang pera. Kailangan nilang isara ang lahat ng posibleng lusot. Kaya bumuo sila ng isang bitag. Kinausap ni Bato ang piskal at ang huwes. Sa tulong ng abogado ni Malaya, gumawa sila ng isang palabas. Kinaumagahan, kumalat ang balita sa buong Santa Hiraya. Pinalaya si Malaya Salazar. Nakapagpiyansa, ayon sa source mula sa kapulisan, mahina daw ang ebidensya laban sa kanya at malakas ang anggulo ng self-defense. Nakatayo si Detective Bato sa loob ng isang van na may tinted na bintana, kasama ang kanyang team. Nakaparada ilang kanto mula sa presinto. Mula doon, tanaw nila ang paglabas ni Malaya, kasama ang kanyang abogado. Payat siya, mukhang pagod, ngunit naglalakad ng may determinasyon. Isang tunay na aktres. Nasa posisyon na ang lahat. Tanong ni Bato sa kanyang radyo. Yes, sir. Nakabantay na kami sa bahay ni Torres at sa bodega. Sagot ng boses sa kabilang linya. Nakita nilang sumakay si Malaya sa kotse ng kanyang abogado at umalis. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang anino ang lumabas mula sa isang eskinita sa tapat ng presinto. Si Isagani, nanonood. Tinitiyak na totoo ang kanyang nakikita. Nang makita niyang malinis ang paligid, mabilis itong naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Ayan na siya! Kumagat na sa pain, bulong ni Bato. Sundin niyo siya. Huwag kayong magpapahalata. Ang operasyon ay nagsimula na. Sinundan ng isang hindi markadong sasakyan ng pulis ang kotse ni Isagani.
Gaya ng inaasahan, hindi ito umuwi. Dumiretso ito sa direksyon ng lumang pier. Papunta na siya sa bodega, sir. Report ng surveillance team. Huwag niyo munang pasukin. Hayaan niyo siyang makapasok at makuha ang pera. Gusto ko. Hawak-hawak niya ang ebidensya kapag dinakip natin, utos ni Bato. Mabilis na nagmaneho ang van nila papunta sa lokasyon. Ang buong paligid ng bodega ay palihim ng napalibutan ng mga pulis. Tahimik. Naghihintay. Sa loob ng bodega, si Isagani ay abala. Gamit ang isang flashlight, hinanap niya ang lumang freezer sa isang madilim na sulok. Pawis na pawis siya, hindi dahil sa init, kundi dahil sa excitement. Sa wakas, malaya na siya. Malaya na si Malaya. Ibig sabihin ay ligtas na ang kanyang plano. Panahon na para kunin ang kanyang gantimpala at maglaho na parang bula. Binuksan niya ang freezer. Puno ito ng mga lumang basahan. Inalis niya ang mga ito. Sa ilalim, may isang metal na takip. Ginamit niya ang isang crowbar para buksan ito. At doon, sa ilalim, nakasilid sa isang itim na bag, ang 100,000 piso. Napangisi siya. Dinampot niya ang bag. Ang bigat, ang sarap sa pakiramdam, ang katuparan ng kanyang pinaghirapan. Ngunit habang papatayo siya, biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga headlight ng mga sasakyan ng pulis. Ang pulis, huwag kang gagalaw. Daan-daang baril ang nakatutok sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Isagani sa gulat at takot. Nahulog ang bag ng pera mula sa kanyang mga kamay. Mula sa likod ng mga sasakyan, dahan-dahang lumabas si Detective Bato. Ang mukha ay seryoso at matagumpay. Naglakad siya palapit kay Isagani, na ngayon ay nakataas na ang 2 kamay. Tapos na ang laro, Isagani, sabi ni Bato sa malamig na boses. Ngunit si Isagani ay parang isang hayop na nasukol. Ang takot sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng desperasyon. Sa isang mabilis na galaw, bumunot siya ng isang patalim mula sa likod ng kanyang pantalon. "Hindi niyo ako makukulong!" sigaw niya at sumugod na parang isang baliw. Ang pagsugod ni Isagani ay desperado at walang direksyon. Bago pa man siya makalapit kay Detective Bato, 2 pulis na ang sumalubong sa kanya, isang mabilis na pag-ikot, isang paghampas ng batuta sa kanyang kamay na may hawak na patalim at bumagsak si Isagani sa maruming sahig ng bodega. Bumagsak ang patalim palayo sa kanya. Mabilis siyang pinusasan. "Hayop ka ba to? Pinlano niyo to!" sigaw ni Isagani habang pinipilit siyang itayo ng mga pulis. "Siyempre," kalmadong sagot ni Bato. "Pinupulot ang itim na bag na puno ng pera. Natuto lang ako sa'yo." Ipinasok si Isagani sa police car. Ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng purong galit at pagkatalo. Alam niyang tapos na. Ang paglilitis ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ito ay hindi na lamang simpleng kaso ng pagpatay, kundi isang kwento ng pagtataksil, manipulasyon at kasakiman. Sa korte, si Malaya ang naging star witness. Nakatayo siya sa witness stand, nakasuot ng simpleng damit preso. Payapa ang kanyang mukha, wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Humarap siya sa huwes, sa jury, at sa mga taong naroroon. At nang tingnan niya si Isagani, wala na siyang naramdamang kahit ano, walang galit, walang pag-ibig, walang awa. Isang estranghero na lamang ito sa kanya. "Maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang iyong buong nalalaman tungkol sa pagkamatay ng iyong asawa, si Hukom de Guzman?" tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Malaya at nagsimula siyang magkwento. Inilahad niya ang lahat, ang pang-aabuso ni Hukom, ang pagdating ni Isagani, ang mga pangako nito, ang plano, ang gabi ng krimen, ang kanyang takot at pagkalito, at ang pagtataksil na sumira sa lahat. "Oo, inaamin ko," sabi niya. Ang boses ay matatag. "Ang mga kamay na ito ang pumatay sa aking asawa.
Ngunit ang utak na nagplano, ang pusong walang awa na nagtulak sa akin, ang demonyong nagsamantala sa aking kahinaan, ay ang lalaking yon. Itinuro niya si Isagani. Sinubukang sirain ng abogado ni Isagani ang kanyang testimonya, ngunit hindi ito natinag. Bawat tanong ay sinasagot niya ng may katotohanan. Ang kanyang kwento ay sinuportahan ng matibay na ebidensya. Ang audio recording ng pag-amin ni Gani, ang drawing ni Dalisay, at ang pagkakahuli dito na hawak ang pera. Pagkatapos ng ilang linggong paglilitis, dumating ang araw ng hatol, ang korte ay puno. Si Isagani Torres, napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa mga kasong murder, theft, at obstruction of justice. Ang hatol, reclusion perpetua o habang-buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Nang marinig ang hatol, nagwala si Isagani. Nagmura ito, sumigaw, ngunit mabilis siyang inilabas ng mga guwardiya. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang tunay na halimaw sa ilalim nito. Pagkatapos, oras na para sa hatol kay Malaya, Malaya Salazar. Sabi ng huwes, ang korte ay kinikilala ang iyong naging partisipasyon sa krimen. Ngunit kinikilala rin namin ang mga sirkumstansyang nagtulak sa iyo na gawin ito ang battered woman syndrome at ang iyong kooperasyon sa paglutas ng kasong ito at paglalantad sa mas malaking kasamaan. Dahil dito, ang korte ay nagbibigay sa iyo ng mas magaan na sentensya. Pinatawan si Malaya ng sentensya para sa kasong homicide, hindi murder. Isang sentensyang may posibilidad na mapaikli dahil sa kanyang magandang asal sa loob ng kulungan. Walang emosyon na tinanggap ni Malaya ang hatol. Alam niyang ito ang kabayaran sa kanyang mga pagkakamali. Ito ang kanyang penitensya. Bago siya tuluyang ilabas ng courtroom, nilapitan siya ni Detective Bato. Salamat sa iyo. Nalutas ang kaso. Sabi ng detective, salamat din sa inyo sa pagtupad sa pangako niyo. Sagot ni Malaya, ang anak mo, ang Ann, nasa mabuting kalagayan siya. Nasa kapatid mo na, sabi ni Bato. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Malaya. Alam ko po, habang isinasakay siya sa sasakyan na magdadala sa kanya pabalik sa kulungan, isang lugar na magiging tahanan niya sa susunod na mga taon, may isang tanong na gumuhit sa kanyang isipan. Maaari ko po bang makita ang anak ko? Kahit sa huling pagkakataon, bago po ako tuluyang, hindi na niya natapos. Tumingin sa kanya ang guwardya. Pagkatapos ay kay Detective Bato. Tumango ang detective, pagbibigyan ka namin. Ang pagbabayad ay nagsimula na. Ngunit sa gitna ng pagbabayad, may isang sinag ng pagpapatawad ang naghihintay sa dulo ng lahat, ang pagpapatawad mula sa nag-iisang taong pinakamahalaga sa kanya. Sa isang maliit at pribadong silid sa loob ng Hall of Justice, naganap ang pagkikitang pinakahihintay at kinatatakutan ni Malaya. Isang mesa at 2 silya lang ang laman ng kwarto. Payak, tahimik, nakatayo siya sa gitna. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang damit. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagkatapos, bumukas ang pinto, pumasok ang kanyang kapatid, at sa likod nito, nagtatago ang isang batang babae na may dalang papel, si Dalisay. Nang makita siya nito, ang mga mata ng bata ay nagliwanag. Mama! Tumakbo si Dalisay papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi na pinapasan ni Malaya ay tila pansamantalang naglaho. Lumuhod siya at niyakap pabalik ang kanyang anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa maliliit na balikat nito. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok. Ang amoy ng inosensya. Ang amoy ng tahanan. Anak ko, miss na miss ka na ni Mama. Sabi niya habang humihikbi. Miss na rin po kita, Mama. Sabi ni Dalisay. Humiwalay sa yakap at tiningnan siya.
Bakit ka po umiiyak? At bakit po ganyan ang damit mo? Parang isang punyal na tumusok sa puso ni Malaya ang tanong ng bata. Paano niya ipapaliwanag? Ngumiti na lang siya, isang ngiting pilit at basag. Wala ito, anak. May pupuntahan lang si mama na malayo. Matagal, matagal, bago ako makabalik. Saan po kayo pupunta? Pwede po ba akong sumama? Umiling si Malaya. Pilit na pinipigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi pwede, anak, pero huwag kang mag-alala. Susulatan ka lagi ni mama, ha? At lagi kang magpapakabait kay tita mo, okay? Tumango si Dalisay. Pagkatapos, iniabot nito ang papel na hawak-hawak niya. Para po sa inyo, mama. Kinuha ito ni Malaya. Isa itong drawing. Hindi na ito tulad ng dati na magulo at madilim. Ang drawing na ito ay makulay. Isang malaking bahay sa ilalim ng isang masayang araw. Sa harap ng bahay, may dalawang tao, magkahawak kamay. Siya at si Dalisay. Pagbalik niyo po, mama, dito na tayo titira. Sabi ni bata, puno ni bagaza. Hindi na napigilan ni Malaya ang kanyang mga luha. Niyakap niya muli ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit, ito na ang huli. Ang huling yakap sa mahabang panahon. Mahal na mahal kita, Dalisay. Bulong niya sa tainga ng anak. Huwag na huwag mo yang kakalimutan, anak. Kahit anong mangyari, kahit nasaan man si mama, mahal na mahal kita. Mahal din po kita. Mama, isang guwardiya ang marahang kumatok sa pinto. Oras na, hinalikan ni Malaya ang noo, ang pisngi, ang ilong, ang bawat parte ng mukha ng kanyang anak. Sinisiksik niya sa kanyang alaala ang bawat detalye. Paalam na, anak. Kinuha ng kanyang kapatid si Dalisay. Umiiyak ang bata. Hindi naiintindihan kung bakit kailangan na namang iwan siya ng kanyang ina. Mama, mama, huwag po kayong umalis. Ang bawat sigaw ni Dalisay ay parang isang pagbiyak sa kaluluwa ni Malaya. Pinanood niya ang kanyang anak na dahan-dahang inilalabas ng silid hanggang sa magsara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa, nakaluhod sa sahig, yakap-yakap ang drawing ng kanyang anak. Humagulgol siya ng buong pait at sakit. Ito ang kanyang parusa, hindi ang rehas na bakal o ang sementadong selda, kundi ang pangungulila sa kanyang anak. Nang tumayo siya at lumabas ng silid para harapin ang kanyang sentensya, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang paglakad ay matatag sa kanyang kamay. Mahigpit niyang hawak ang drawing ng isang araw, ang kanyang huling pag-asa, habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa sasakyang magdadala sa kanya sa kulungan. Walang bahid ng pagsisisi o galit sa kanyang mukha. Tanging isang payapang pagtanggap, nagbayad na siya. Ngunit alam niyang sa pagbabayad na ito, nailigtas niya ang kanyang Dalisay. At para sa isang ina, iyon ay isang tagumpay na mas matimbang pa kaysa sa sariling kalayaan. Lumipas ang 3 taon. Ang kalye Sampaguita ay bumalik na sa dati nitong katahimikan. Ang bahay na naging sentro ng krimen ay naibenta na at tinitirhan na ng bagong pamilya. Sa harapan nito, may isang bagong tanim na sampaguita. Ang mga puting bulaklak nito ay namumukadkad tuwing umaga. Tila isang simbolo na kahit sa pinakamadilim na lupa, mayroon pa ring bagong buhay na maaaring sumibol. Sa isang masayang tahanan sa kabilang bayan, isang batang babae na nasa 7 taong gulang ang masayang tumatakbo sa kanilang hardin, hawak ang isang sulat. "Tita! Tita! May sulat po galing kay mama!" Sigaw ni Dalisay. Ngumiti ang kanyang tiyahin at lumapit. "Ano daw ang sabi ng mama mo, anak?" Umupo si Dalisay sa damuhan at maingat na binuklat ang sulat. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang pagbasa ay hindi pa perpekto ngunit puno ng sigla. "Mahal kong Dalisay," pasa niya. "Kamusta na ang pinakamagaling kong anak? Sana ay mabuti ka palagi. Huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo, ha? Dito kay mama." "Ayos lang ako. Marami akong natututunan dito. Nag-aaral din si mama."
malapit na. Malapit na tayong magkasama ulit. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Mama, Malaya. Pagkatapos basahin, niyakap ni Dalisay ang sulat. Bawat buwan, nakakatanggap siya ng ganito. Bawat sulat ay iniipon niya sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Para sa kanya, ang kanyang ina ay nasa isang malayong lugar, nag-aaral at nagtatrabaho, at balang araw ay babalik din para sa kanya. Iyon ang kwentong alam niya. At sa ngayon, iyon ay sapat na. Samantala, daan-daang kilometro ang layo, sa loob ng Correctional Institute for Women, isang babae ang nakangiting nakatingin sa labas ng bintana ng library. Si Malaya. Ang 3 taon sa loob ay nagpabago sa kanya. Ang dati takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng kapayapaan at pagtanggap. Naging aktibo siya sa mga programa sa loob. Natuto siyang manahi, magluto, at ngayon ay tinatapos na niya ang kanyang high school diploma sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Hindi naging madali ang buhay sa loob, ngunit ang mga sulat at drawing mula kay Dalisay ang nagsilbi niyang lakas. Ang bawat kwento ng kanyang anak tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan, sa mga alaga nilang aso, ay isang bintana papunta sa mundong pinili niyang protektahan. Alam niyang balang araw, kailangan niyang harapin si Dalisay at sabihin ang buong katotohanan. Ngunit hindi pa ngayon. Sa ngayon, hahayaan niya muna itong maging bata. Hahayaan niya munang ang tanging alam nito ay ang pagmamahal ng isang ina na, kahit nasa malayo, ay hinding-hindi siya kinalimutan. Tumingin si Malaya sa kalangitan. May mga ibong malayang lumilipad. Minsan, pinangarap niya ang kalayaang iyon. Ngunit ngayon, natagpuan na niya ang isang uri ng kalayaan na mas malalim pa. Ang kalayaan mula sa galit. Ang kalayaan mula sa pagsisisi. Ang kalayaan na nagmumula sa pagtanggap na ang pagbabayad sa kasalanan ay ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. Muli niyang dinampot ang kanyang libro at ballpen. Oras na para sulatan muli ang kanyang dalisay. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng buong liwanag. At sa hardin ng isang bahay sa kabilang bayan, isang batang babae ang masayang nagdidilig ng mga puting bulaklak ng sampagita habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang ina sa ilalim ng parehong mainit na sinag ng pag-asa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang desperasyon ay maaaring magtulak sa isang tao, lalo na sa isang ina na gumawa ng mga bagay na hindi niya inaakala. Ngunit ipinapakita rin ito na ang tunay na lakas at pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa kanyang mga pagkakamali, kundi sa kanyang kakayahang bumangon, harapin ang katotohanan at isakripisyo ang lahat para sa kapakanan at kaligtasan ng kanyang anak. Ang pagpapatawad sa sarili at pagbabayad sa kasalanan, gaano man kabigat, ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan at paghilom. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay hanggang sa dulo ng ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa buhay ni Malaya at Dalisay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating upload? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam!